Bago makarating ng intersection, kumabig pa kanan ang multicab na yan sa Talisay City, Cebu. Nagdire-diretso sa gutter bago tuluyang tumagilid ang sasakyan. Sa investigasyon, sakay ng multicab ang mag-asawa at kanilang anak na dadalhin sana sa ospital. Agad naman silang rinespondihan at nasa mabuti ng lagay. Lumabas din sa pagsusuri na depektibo ang makina ng multicab. Nakalibing na pero hinalay pa. Ganyan umano ang nangyari sa labi ng isang babae sa Carcar City sa Cebu. Hapon na October 19, inilibing ang 22 years old na babae na namatay sa komplikasyon sa panganganak. Kinabukasan napansin ng sepulturero ang kabaong ng babae na nasa labas na ng nitsyo. Nang buksan ng kabaong sa harap ng pamilya ng babae, nakataas na ang damit nito at wala ng pang-ibabang underwear. Dahil sa nakita, hinihinala ng pamilya na hinalay ang bangkay. Meron ng persons of interest ang pulisya. Kumuha na rin ng specimen ng soko para matukoy kung hinalay ang bangkay. Wala ng buhay ng datna ng isang senior citizen sa bahay ng kanyang anak sa 13 Martires, Cavite. Sinakluban ng plastik ang ulo at nakagapos ang kamay ng 65 anyos na babaeng biktima. Ayon sa 13 Martires Police, manugang ng biktima ang sospek sa pagpatay. Nauwi raw sa pagtatalo ang pag-uusap ng magbiyanan tungkol sa pagsangla ng sospek sa laptop hanggang sa umabot sa pagpatay. Hindi rin daw ito ang unang beses na nagtalo ang sospek at biktima. Nananawagan naman ang pamilya ng biktima na lumantad na ang sospek. Nakababahala at hindi katanggap-tanggap. Ganito ang reaksyon ng ilang mamabata sa pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa labi ng ama nito. Suwestyon nila magpa-psychological assessment ang bise. Report si Ian Cruz. So I just imagined myself cutting his head. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sa mga pahayag na iyan ni Vice President Sara Duterte, baka kailangan na raw niyang sumailalim sa psychological evaluation ayon sa ilang kongresista. Hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari. Lumalabas po yung flaw sa kanyang karakter kasi natatalo ng kanyang galit. Para naman kay House Assistant Majority Leader Jay Conghon, kailangan matiyak kung karapat-dapat pang maglingkod sa bayan si Duterte bilang VP na isang kritikal na posisyon. Si Senate President Cheese Escudero tinawag na unbecoming o hindi akma sa pagiging vice-presidente ang mga sinabi ni Duterte. Partikular naman sa banta ni VP Sara, nauukayin niya ang labi ni dating Pangulong Marcos para itapon sa dagat. Sinabi ni House Quad Committee Co-Chairman Representative Dan Fernandez na pwedeng papanagutin ang bise sa pahayag na ito. Somebody might file a case against her at nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Pinag-aaralan ng Department of Justice kung may paglabag sa batas ang pahayag ng bise. Desecrates the memory of a person. And there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Ikinagulat naman ng anak ni Senator Amy Marcos na si Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc ang mga pahayag ni Duterte. Naging isang tapat na kaibigan at suporte raw ng bise ang kanyang ina sa loob ng maraming taon. Nakakadismaya niyang makitang pinepersonal ng bise ang mga bagay. Sabi nga daw ng marami, politika lang ito. Si Senator Cynthia Villar, naintindihan naman daw ang pinanggagalingan ni Duterte. I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. Sana magbati na lang para walang problema. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuhang panig ng bise. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binawian ng buhay ang isang bata sa San Fabian, Pangasinan matapos mahulog sa kalderong may kumukulong tubig. Ayon sa lola ng 2 taong gulang na bata, nagpakulo siya ng tubig para sa asawa niyang may sakit. Itinabi niya sa gilid ng bahay ang kaldero. Pero naglalaro pala roon ang kanyang apo.
Nang umiyak ang bata, saka lang daw nila nalaman na nahulog na pala ang bata sa kaldero. Isinugod ang bata sa ospital pero binawian siya ng buhay kinabukasan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi dadalo sa pagdinig ng House Quad Committee bukas kaugnay sa giyera kontra droga. Sabi ng kanyang abogado sa sulat sa Quadcom, masama raw ang pakiramdam ng dating Pangulo at kailangan magpahinga. Gayunman, handa raw siyang dumalo sa pagdinig sa ibang araw pagkatapos ng undas. Sabi ni House Quadcom Chair Ace Barbers, natanggap na nila ang liham ng kampo ni Duterte. Samantala, iminumungkahi naman ni Barbers na magsagawa ng joint investigation ng Senado at Kamara kaugnay sa war on drugs at extrajudicial killings noong Administrasyong Duterte. Pero sabi ni Senate President Chis Escudero, wala sa rules ng Senado na pwede silang magsagawa ng joint investigation kasama ang Kamara. Persons of interest sa pagdukot umano sa American National na si Elliot Eastman sa Cebuco sa Buanga del Norte, iniimbestigahan ng mga pulis. Wala pa raw hinihinging ransom money ang mga salarin. Bago dinukot si Eastman, inilahad niya sa kanyang vlog na nakatanggap siya ng banta sa kanyang buhay. Nagsagawa na rin ng investigasyon ng FBI ng Amerika at binisita ang pamilya ni Eastman noong Sabado. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may kadete ng Philippine Military Academy na nanghingi ng suot na relo ni Pangulong Marcos. Nangyari yan sa gitna ng graduation ceremony ng PMA noong Mayo. Sa video, makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete na nanghingi ng relo. Hindi ibinigay ng Pangulo ang relo. Katabi ng Pangulo noon, si Vice President Sara Duterte. Nabanggit ni Duterte sa kanyang press con noong Biyernes na sa isang seremonya niya ng pagtantong toxic na ang kanilang relasyon ng Pangulo. May nanghingi raw ng relo noon sa Pangulo pero tinanggihan niya ito. Ayon sa tagapagsalita ng AFP, hindi karaniwan at hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng kadete na naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Pinatawan na siya ng kaukulang parusa. Noong 2019 PMA graduation ceremonies, hiningi rin ng isang kadete ang relo ni dating Pangulong Duterte. Ibinigay naman noon ng dating Pangulo ang suot niyang relo. Flattered at humbled si Heart Evangelista nang mag-top siya sa Paris Fashion Week with $10.6 million media impact value. Pero sabi ni Heart, not a competition, it's not a rat race at the end of the day. It's just really a place where you can celebrate yourself. Mapapanood ang behind the scenes ng kanyang Fashion Week journey sa isang special docu-series na Heart World sa GMA on October 26. Marami raw never before seen footage ang mapapanood dito. Ang team nina Vice Ganda, Karil at Ryan Bang ang nagbukas ng Magpasikat Week para sa 15th anniversary ng It's Showtime. Special guest sa kanilang pangmalakasang performance, ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. At ang Pinoy Pop Kings na SB19. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umani ng mga parangalang GMA Network at ilang kapuso programs mula sa National Council for Children's Television o NCCT. Kinilala ang GMA bilang Child-Friendly Content Standards Compliant Broadcast Television Network dahil sa paglikha nito ng child-friendly programs. Nakatanggap din ng Special Citation Award ang Dapat Ganito Kapuso Advocacy Campaign ng GMA. Child-friendly television program naman ang iginawad sa I Believe at AHA. Habang ang youth miniseries na Okay Ako na produced ng GMA at NCCT ay binigyan ng Certificate of Recognition. Kaya niyo bang matulog sa bituka ng manok o sa bandang leeg?
Pwedeng-pwede yan dahil sa Hugis Manok na hotel sa Talisay City, Negros Occidental. Yan ang rooster-shaped hotel sa isang Highland Resort na kinilalang largest building in the shape of a chicken ng Guinness World Records. May 15 kwarto ang hotel. Inspirasyon ng may-ari nito ang mga alagang manok na naging puhunan rin niya. Naging kwela ang reunion ng maglola na 10 taong nawalay. Hindi kasi agad nakilala ni Lola ang kanyang apo at napagkamalan pa niyang magnanakaw. Usuan na yan sa report ni Jonathan Andal. Isang dekadang hindi nakapiling ni Peter Paul Paterno ang kanyang Lola Chari sa Albay. Sa New Zealand na kasi nakatira si Peter. Nang magdesisyong umuwi sa Pilipinas, hindi niya sinabihan si Lola para surprise. Pero nang dumating ang kanila sanang sweet reunion, sino nga ito? Sino mga ito? hindi siya nakilala ng kanyang Lola. Sino ka? Ang kanyang apo, pinakala ni Lolang magnanakaw. Sino ka nga? Muntik tuloy niyang mapalo ng walis tingting ang apo. Nang tanggalin ni Peter ang kanyang shades at magpakilala, si Peter. Matamis na yakap naman ang sinalubong ni Lola. Sabi ni Peter, 2 linggo siyang nakipag-bonding sa kanyang Lola. Nang paalis na siya, tila ayaw na siyang pakawalan sa higpit ng yakap ng kanyang Lola. Mabalik mo lang kami. Antay ko ha. Ang ko pagpaalis na. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.